Niyang salita kahapon. Nako, eto na mga kababayan. Oh, panoorin na natin to ha. Oh, Aljem, nag-like ka na ba? Aljem, mag-like ka muna. Oh, pasok. Lahat ng binitiwan niyang salita kahapon ay under oath, pinanumpaan. At sinabi niyang yan ay totoo sa abot ng kanyang nalalaman na pwedeng magamit kung sakasakali pabor o laban sa kanya. Nako. Yun yung malaking pagkakaiba. Ngayon, madalas sinasabi ng ilang mga nakapalibot kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, na biro lang yun, nag-joke lang yun. Hindi marahil pwedeng sabihin biro pa kung ano man ang pinanumpaang sinabi niya kahapon. At hayaan natin yung mga abogadong timbangin yan, i-analyze yan. Dahil ang kagandahan ng transcript, hindi malalagay sa transcript yung ngiti. Nako. O yung kung nagbibiro lang o hindi. Nako. Pag binasa mo ang transcript ng isang sinumpaang salaysay, Nako. walang emosyon yon, walang puso yon, talagang kung ano lamang ang nilalaman sa sinabi. At doon mo marahil mas matitimbang, mas ma-appreciate. Nako. Ano nga ba at gaano nga ba kabigat yung kanyang mga inamin kahapon. Nako. Hinihintay ko yun dahil ang transcript lalabas mamayang hapon pa lang. Nako. Mamaya o tapos na, lumabas na. Simayin na natin mga kababayan. Malaman. Oo, malaman nitong sinabi ni Senate President Chis Escudero. Eto na. Pasok. Lahat ng binitiwan niyang salita kahapon ay under oath, pinanumpaan. Under oath, pinanumpaan, ganun na hindi ginawa ni Sara. Tandaan nyo ba yon? Na hindi ginawa ni Sara pero yung tatay niya gumanyan, nanumpa. Nako, patay na. Mukhang mas magaling yung anak Kahit nagbaliw-baliwan, hindi na panumpa Kasi alam niya, lahat ng sasabihin niya, lahat ng babanggitin niya, pwedeng magamit laban sa kanya o pumabor sa kanya. Diba? Ano yun? Parang cheese, tuloy mo. At sinabi niyang yan ay totoo sa abot ng kanyang nalalaman. Nako, umamin nga na yan totoo, sana abot ng aking nalalaman. Ako po'y nanunumpat magsasabi ng katotohanan. Siya abot ng aking nalalaman. Kaya ngayon, mukhang magagamit lahat ng sinabi ng idol nyong si Digonyo. Tuloy, ano yon? Na pwedeng magamit kung sakasakali pabor o laban sa kanya. Nako yun po, yung malaking... kita nyo mga kababayan, magagamit daw laban sa kanya o pabor sa kanya. Ano na? Makukulong na ba? Umaming ka, Digong, na pumatay ka. Ngayon, eto ang tanong. Kailan kaya mauumpisahan to? Baka naman, Department of Justice, hello! Naninimbang pa ba kayo dyan? Baka naman pwede nyo nang gawan ng aksyon, hindi paraan. Ayaw namin ng paraan. Aksyon ang gawin ninyo. Kasi yung paraan, gawain ng mga nandoon sa kapanig ni Duterte na idol na mga nandito. Ulitin ko lang, Department of Justice, aksyon ang kailangan namin, hindi paraan. Kasi naniniwala kami, naninimbang kayo dyan. Pero sana, baka pwede namang gawan agad ito ng mabilisang aksyon para yung iba naman dito matuwa sa inyo. Diba? Matutuwa ba kayo? Ayan, nanawagan na tayo sa mga taga Department of Justice. Hoy! Boying Remulla! Kaya nasasabihan ka ng kung ano-ano Kasi nakukuparan sila.
Kung yung kalaban natin kupal, kayo makukupad. Diba? Huwag ganon. Oo, huwag ganon. Bilis-bilisan nyo ng aksyon. Pasok. Pagkakaiba. Ngayon, madalas sinasabi ng ilang mga nakapalibot kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, na biro lang yon. Ay, lagi sinasabi, biro lang, joke lang. Joke lang, teka muna, bakit ka nanumpa na magsasabi ka ng pawang katotohanan lamang? Tapos sasabihin ng mga ng mga taga-depensa mo tulad ni Panelo, nakko, joke lang yun ni dating Pangulo. Teka muna, saan ka naman nakakita? Nanumpa ka. Tapos joke lang. Teka muna ulit. Hindi yata naiintindihan ni Digunyo. Nahiring yung dinaluhan niya kagabi nung siya'y nanumpa para magsabi ng totoo. Hindi rin yata nasabihan nung mga alagad. Bakit? Dahil excited daw sa mga pasabog ni Digunyo. Bakit ganun? Yan ang problema pagka nai-excite kayo. Dapat unahin ninyo, depensahan muna si Digunyo bago makagawa ng mga bagay tulad ng pag-amin na siya ay pumatay. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Diba? O, tuloy, Cheese. Ano nangyari? Ituloy. Kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, na biro lang yon. Nag-joke lang yon. Hindi marahil pwedeng sabihin biro pa kung ano man ang pinanumpaang sinabi niya kahapon. At hayaan natin yung mga abogadong timbangin yan, i-analyze yan. Dahil ang kagandahan ng transcript. Yan na, transcript na pinag-uusapan ha. Ibig sabihin ng transcript, lahat ng sinasabi nila, lahat ng sinasabi ng resource person at maging yung kanilang chairman ng komite, nakasulat yun. Walang emosyon, walang damdamin, walang puso, at higit sa lahat, hindi joke yun. Gets nyo? Hindi pa rin. Ano ito? Hindi malalagay sa transcript yung ngiti. O yung kung nagbibiro lang o hindi. Pag binasa mo ang transcript ng isang sinumpaang salaysay, walang emosyon yun, walang puso yun, talagang kung ano lamang ang nilalaman sa sinabi. At doon mo marahil mas matitimbang, mas ma-appreciate. Ano nga ba at gaano nga ba kabigat yung kanyang mga inamin kahapon? Nako, ano nga ba at gaano ba kabigat yung mga inamin niya kahapon? Napakabigat. Dahil ang kanyang inamin, nako, pagpatay lang naman. Pagpatay ng hindi lamok, hindi langaw, at hindi rin palaka, kundi kapwa Pilipino ang pinatay nyo. Mga damuho talaga kayo. Diba? Hinihintay ko yun dahil ang transcript lalabas mamayang hapon pa lang. Okay ba? At doon naman, ayan mga kababayan at doon naman sa mga nagsasabi na na ginawang laruan ni Digunyo. Sino? Si Risa? Mga bobo talaga kayo. Dapat nga pagkabiliban nyo. Sino? Si Risa Hontiveros. Biruin ninyo mga binanatan. Mula nang naupo si Pangulo, si Senyor Aguila, si Kibuloy, at ngayon, nalalapit na si Digunyo. Diba? Kita nyo mga binangga, lahat nakulong. So si Digong kailan makukulong? Yun ang tanong. Diba? Yun ang tanong. Pasok.
Ang pinoint out ni Senator Risa na Nako, pinuri na. Pinuri na agad, mga kababayan, no? Pinuri na. Paring cheese, purihin mo na, ha? Purihin mo na si Risa. Nako po, delikado na. Ito na. well, magandang pinoint out ni Senator Risa na OA yung pagmumura at walang lugar yan dito sa Senado. Sang-ayon ako doon. Kahit naman kami sang-ayon doon. Sa totoo lang, nung panahon na wala si Digonyo, maraming mga Pilipino, hindi mo maririnig basta-basta nagmumura. Pero ngayon, lalong-lalo ng panahon, Nino, ng idol nilang si Digong, mga kabataan, sa kalye, at kung saan pa, makikita nyo at maririnig ninyo, nagmumura na. Diba? Kaya noon, panahon ni Digunyo, maraming kabataan, mga bata, dumudugo ang mga nguso. Bakit? Dahil pinapalo ng mga magulang tulad ko. Diba? Sa bagay, ganun daw talaga siya. Mapagmura. Ganun lang ba yon? Baka isipin ng mga kabataan uli, tama yun. Ang problema, mga kababayan, ang mga Pilipino at mga batang madaling mapaniwala, ginagaya yon. Wala. Wala. Diba? Pasok. Ang sagot ng dating Pangulo ay nagkukwento lamang siya at ang kinukwento niya ay nagmumura siya noon. Hindi yata. Diba nagkikwento tapos nagmumura siya noon? Buuin muna natin bago bigyan natin ng reaksyon. Well, magandang pinoint out ni Senator Risa na OA yung pagmumura at walang lugar yan dito sa Senado. Sang-ayon ako doon. Ang sagot ng dating Pangulo ay nagkukwento lamang siya at ang kinukwento niya ay nagmumura siya noon. Hindi yata totoo yon sa lahat ng mga pagmumurang ginawa niya. At magandang na-point out yon ni Senator Risa dahil ayaw kong mamanhid ang Senado o ang lipunan o tayong lahat. Naisipin nating okay lang yon. Hindi okay yon, ha? At tama nga, gaya ng nasabi ko, na pinoint out yon ni Senator Risa kahapon. Nasobrahan ba yung due courtesy na in-advise nyo na ibigay sa dating Pangulo? Hindi naman. Nilagay din siya sa lugar niya, kaugnay sa kung kailan siya pwedeng magsalita at hindi pwedeng magsalita. Pangalawa, gusto nga niya hanggang porkit siya'y ganon. Gusto nga niya hanggang madaling araw, hindi naman ho tayong lahat ay ganon. At sa kawawa din naman yung staff na nando naghahanda bago pa man sila dumating, ilang oras bago pa man sila dumating sa hearing kahapon. Marlon. Sa hearing kahapon. Alam niyo, gustong-gusto kong gayahin kung paano magsalita ito. Si Chis Escudero. Oo. Kasi parang laging mahinahon. Hindi tulad ng idol niyong si Digong. Tuloy, eto na, mga kababayan. Himayin natin, ha. Well, magandang pinoint out ni Senator Risa na OA yung pagmumura at walang lugar yan dito sa Senado. Sang-ayon ako doon. Sang-ayon din kami ron, mga kababayan. Tayo, ha, marami dito. Press 1 sa mga sang-ayon. Press 1! Sa mga sang-ayon. Sa ginawa ni Risa Hontiveros. Press 1! Press 1 muna! Kung sang-ayon kayo, ha? Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Diba? Maraming sang-ayon. Sabi ko sa'yo, Chis, parehas tayo. Sang-ayon ako doon. Sa ginawa ni Risa Hontiveros. Kahit kakamping yun. Eto nga maganda, mga kababayan, Nakita nyo, alam nyo, normal lang sa eleksyon na talo-talo. Paliwanagan dito, banatan dito. Pero ang kinabiliban ko, sa tanambuhay ko, itong mga kakamping at dilawan, nung mga matalo, tumulong na lang kay Pangulo. Pero itong kampo ni Digong, hindi ko maintindihan. Bakit natalo na sila? Nanalo pa nga yung anak niya. Nanalo pa nga yung anak niya. At natalo ang iba.
Hindi ko maintindihan bakit urat na urat sila. Oo. Di ba? Hindi ko maintindihan kung bakit urat na urat sila. Pansin nyo ba? Kasi nga naman, nagmamadali na ipalit yung luka-lukang anak niya na hindi niya naman mahawakan kung ano ang desisyon ni Sarah. Diba? Sana, Digong, bago ka mag-ambisyon na maagaw muli ang posisyon bilang Pangulo, ayusin mo muna ang ugali at tuktok ng anak mong si Sara Duterte. Di ba? Kaso hindi. Ayan tuloy, kinakagat ka. Tuloy. Ang sagot ng dating Pangulo ay nagkukwento lamang siya at ang kinukwento niya ay nagmumura sa noon. Oh. Hindi yata totoo yon sa lahat ng mga pagmumurang. Hindi lang hindi totoo kung hindi tama. Hindi tama na maririnig ng mga bata at ng iba na baka isipin nila yun yung tama. Tandaan nyo ang kasabihan. Sa mata ng bata, ang gawaing matanda ay nagiging tama. Kung hindi nyo maintindihan yan, nako, bumalik kayo sa Google, i-Google ninyo. Madalas yan ipalabas nung panahon ko na ang sabi nung nasa bus, ang gawaing masama sa mata ng bata ay nagiging tama. Hindi nyo magets? Hindi? Baka wala kayong TV nung panahon ko. Di ba? Okay, tuloy. Ginawa niya. At magandang na-point out yun ni Senator Risa dahil ayaw kong mamanhid ang Senado o ang lipunan o tayong lahat. Naisipin nating okay lang yun. Hindi okay yun, ha? Hindi talaga okay yun, ha? Ano ba, Bex? Hindi talaga okay yun. Talagang hindi okay. Hindi ako sang-ayon doon. Kayo ba sang-ayon doon? Siyempre, alam ko, hindi. Pero yung mga DDS dyan, siyempre sasabihin nila, okay. Diba? Oo, okay yun para sa kanila. Para sa kanila, pag nagmura matapang na daw yun. Kung matapang talaga, bakit hindi pumunta doon sa Quadcom? Diba? Kung matapang talaga yung idol nyo, sabihan nyo, please lang, dumalo sa Quadcom at magkakaalaman kung ano talaga ang totoo. Kasi sa Quadcom, wala pang nakapagsinungaling doon na hindi umamin ng totoo. Diba? Shoutout po sa lahat ng mga bagong dating, sa mga hindi pa nakakapag-like, share, at subscribe, mga kababayan. Opo, wag nyo nang ipagkakait yan. Diba? Kaya tuloy. At tama nga, gaya nung nasabi ko, na pinoint out yon ni Senator Risa kahapon. Nasobrahan ba yung due courtesy na in-advise nyo na ibigay sa dating Pangulo? Hindi naman. Nilagay din siya sa lugar niya, kaugnay sa kung kailan siya pwedeng magsalita at hindi pwedeng magsalita. Pangalawa, Yun na nga binigyan naman siya ng pagkakataon na ito yung pagkakataon mo, na briefing ka naman. Ito yung pagkakataon mo magsalita at hindi magsalita. Para nang sa ganon, maayos ang pag-uusapan at tatalakayin. Hindi yung hindi naman kasali pero binabanggit mo, may angat lang yung sarili ni Digonyo. Diba? Ay, nako. Anyway, mga kababayan, opo, bibitinin ko kayo kasi si Jen Angeles nagluto na. Maghahaponan na kami. So bago tayo maghiwa-hiwalay, mga kababayan, wag po natin kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Opo. At baka mamaya, opo, ituloy natin to. Kasi bebuelo lang ako. Para naman nang sa ganon, fresh na fresh tayo.
Kasi mga kababayan, opo, wala pa akong hilamos at ligo. Itong itsurang ito, normal ko lang ito. Pero kapag naligo ako mamaya, mai-inlove kayo. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, lagi nagpapaalalang, mahalin po natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Our beloved Boss Mike